Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kay. Ito ay kwento ng sapi. Ako ay 17 years old noong ako'y unang beses sinapian. Nagsimula ito sa pagpapakulam sa akin ng aking kaklase noong ako'y high school pa. Hayaan niyo akong ikwento ang aking storya. Si Dayan ang aking palakaibigan na kaklase. Kung titignan mo siya ay napakaamo ng kanyang muka. Cute at palangiti siyang tao. Hindi mo pag-iisipan na meron siyang lihim na inggit sa kanyang kapwa. Matagal na din kaming naging magkaklase. Kay! Kay! Sabay na tayong umuwi. Saad ni Dayan. Oo ba? Hintayin mo ako at may bibigay lang sa aking regalo si Ma'am Mitch. Habang naghihintay, nakita ko ni Dayan na inabutan ni Ma'am Mitch ng regalo. Baka sa kanyang mukha nagtataka kung bakit ako binigyan ng regalo ni Ma'am Mitch. Wow! Ano yung binigay ni Ma'am Mitch? Tanong ni Dayan. Wala ito. Natuwa lang sa akin si Ma'am Mitch dahil nanalo kami sa quiz bee noong isang araw. Nakangiti siya sa akin. Ngunit sa kabila ng kanyang maamong ngiti, meron pala itong lihim na inggit sa akin. Makalipas ang 2 araw, di mo na ako papasok ngayong araw. Medyo masamang aking pakiramdam. Ganun ba? Siya, magpahinga ka muna. Nakaramdam ako ng hilo ng mga panahon na yon. Para makapagpahangin ako, ay naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa tabing ilog. Maya-maya, ay nararamdaman kong parang may sumisilip sa akin mula sa puno, malapit sa tabing ilog. Maya-maya, bigla na lang ako nawalan ng malay. Base sa kwento ng aking mga kamag-anak, pati na rin ng aking tatay, natagpuan nila akong nagwawala at tila demonyong nag-iibang boses sa tabi ng puno malapit sa tabing ilog. Anak! Anak! Anong nangyayari sa'yo? Patuloy ang aking pagwawala hanggang sa nagtawag na ng katulong ang aking tatay dahil hindi niya ako maawat mag-isa. Ang sabi pa niya sa akin ay kakaiba daw talagang lakas ko nung mga panahon na iyon, pati na rin ang nakakatakot kong boses na tila demonyo. Inawat ako ng mga kamag-anak namin pati na rin ng mga kaibigan ng aking ama. Ang sabi ng isa naming kamag-anak, nakakakilabot raw talagang mga pangyayari ng mga panahong iyon. Habang inaawat nila ako, binibigkas ko daw na sana'y mamatay na ako. Tinali nila ako sa kamay at paa para hindi ako makapagwala. Sinapala na din nilang aking bibig upang hindi ako makapagsalita. Dahil natatakot sila pag naririnig nila ang boses ng sumanib sa akin. Nagdala ng mga albularyo ang aking tatay. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nagawa sa lakas ng sumanib sa akin. Hanggang sa dumaan ang maghapon at sumapit ang gabi. Kwento ng aking nanay ay buong maghapon at magdamag daw akong nagsasalita ng kung ano-anong masama at pilit nagpupumiglas na pagkakatali sa akin. Kinaumagahan, dumating ang aking tiyuhin na si Tito Randy na kapatid ng aking nanay. Ate Lucy, may alam akong pwedeng pagdalhan ni Kay. Isa siyang magaling na albularyo. Ang problema lang natin, kailangan pa natin siyang ibiyahe dahil ito'y nakatira pa sa Arayat, Pampanga. Nagmamadaling pagsabi ni Randy sa aking nanay na si Lucy. Yun nga ang iniisip ko ngayon, Randy. Natatakot na ako sa kalagayan ng aking anak. Di ako sanay na ganito siya. Isa pang problema ko ay wala akong pera pambayad sa sasakyan at abala natin sa driver. Nako, walang problema dyan, Ate Lucy. Nakausap ko na si paring Ambo. Huwag daw natin intindi ng pambayad sa arkila sa kanyang jeep. Gusto lang din niya daw tayong matulungan. Positibong pagsabi ni Randy sa aking nanay. Nako, salamat naman kung ganoon. Nahihiyaman ako sa abala natin sa kanya. Ngunit kailangan ko talagang madala sa albularyo si Kay. Nagsidatingan ang aking mga kamag-anak at kaibigan ng aking tatay para pagtulungan akong isakay sa jeep na magdadala sa akin papunta sa albularyo sa Pampanga. Makalipas ang mahabang biyahe, dumating na kami sa Arayat, Pampanga. Sinalubong kami ng asawa ng albularyo at pinapasok kami sa kanilang bahay. Maya-maya pa'y dumating na si Mang Esting, ang sinasabing albularyo. Nagsimula na si Mang Esting na magdasal at sinusubukang kausapin ang sumapi sa akin. Makalipas ang halos 1 oras na pagdadasal at kausap sa akin, nilabas ni Mang Esting ang kanyang buntot pagi at ipinalupot sa aking paa. Sabi ng aking nanay ay halos na may lipit daw ako sa sakit sa pagkakadikit ng buntot pagi sa aking paa. Maya-maya pa'y nagsimula ng magsalita ang sumapi sa akin. Dala ng pagkakapilit ni Mang Esting sa sumapi sa akin, at dahil na rin sa mga ritual ni Mang Esting, tila nang hihina ang sumapi sa akin.
at unti-unti nang nakakaramdam ng pagod dala ng mga sakit na dinulot ni Mang Esting sa kanya. Bigkas nito, aalis lamang ako sa katawan ni Kay. Basta ilipat niyo lang siya sa eskwelahan. Pinapakulam siya sa akin ng kanyang kaklase na mayroong malaking inggit sa kanya dahil siya'y matalino. Kinausap ni Mang Esting ang aking mga magulang at pinagpasyahan na sumunod na lang sa gusto ng nagpapakulam sa kanya upang matapos ng hirap ni Kay dala ng pagkakasapi sa kanya. Maya-maya pa, dala ng pagpayag ng aking mga magulang na lumipat ako ng eskwelahan, bigla akong nagkaroon ng malay. Putlang-putla, wala kahit anong ideya kung ano ang nangyari. Bigkas na lamang ni Mang Esting ang narinig ko na, umalis na ang sumapi sa'yo. Ako ay lumipat na ng eskwelahan at simula noon ay hindi na nagparamdam sa akin ang sumapi sa akin. Ngayon, ako ay nasa abroad na. Magandang pamumuhay at nakapag-asawa ng mabait na foreigner. Tila totoo ang sabi nila na swerte ang mga sinasapian. Masaya na ako sa buhay ko ngayon, sa piling ng aking asawa at nag-iisang anak. Nakabili na rin ako ng mga lupain at mga property sa Pilipinas. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento.